So, ang first poem na aking pinili ay sa aking mga kabata. So, the stanza 1, kapag ka ang bayay sadyang umiibig. So, meaning, if a nation is truly love its own language, it will achieve freedom. So, parang sinasabi na ang pagmamahal sa sariling wika ay hindi lang simpleng bagay. So ito ang susi sa kalayaan. So tulad ng ibon na malayang lumilipad, kapag proud ka sa kung sino ka at saan ka galing. The stanza 2 is the pagkat ang salita'y isang kahatulan. So, meaning, language defines a nation, its people, and even kingdom. So, ang wika ang nagsasabi kung sino tayo bilang tao at bilang bansa. So, kung wala ito, parang wala tayong sariling pagkakakilanlan. The stanza 3 is ang hindi magmahal sa kanyang salita. So, a person who does not love their own language is worse than animals. So, medyo matindi ang line na ito. Kumbaga, pero ang punto, kung hindi mo daw pinapahalagan ang sarili mong wika, parang hindi mo na rin pinahahalagan ang sarili mo bilang isang tao. The stanza number 4 is ang wikang Tagalog tulad din sa Latin. So, meaning, Tagalog is equal to other language like the Latin, English, and the Spanish. So, hindi dapat minamaliit ang Filipino language. Kumbaga, pantay-pantay ang lahat ng pantay-pantay lahat ng wika. Walang mas superior. Stanza number 5 is salita natin huwad din sa iba. So our language also had its own system and richness but was affected over time. So, ipinapakita dito na mayaman na ang wika natin noon, but dahil sa mga pagbabago at impluwensya ng iba, parang nawala o nabago ang ilan sa mga. So, sa background naman, ang Philippine flag, the flag represents love for the country. So, meaning, ang pagmamahal sa wika ay connected sa pagmamahal sa bayan. So, kapag pinapahalagan mo ang Filipino language, pinapakita mo rin na proud ka maging Filipino. So, the tree is symbolized growth, strength, and roots. So, meaning, parang sa wika natin, may malalim na pinagmulan or history at kultura. Then, patuloy itong lumalago habang ginagamit ng mga tao. Then the child writing na nasa baba ng puno, the child represent the kabataan or they called youth. So meaning ang kabataan ang pag-asa ng bayan at sila ang magpapatuloy ng wika. So ang pagsusulat niya shows learning, practicing, and preserving the language. So the notebook or writing, the act of writing symbolizes educations and expressions. So dito naipapasa ang wika sa pag-aaral, pagsusulat at paggamit nito araw-araw. So the grass, the grass, the grass, the small plants and nature represent new life and future. So meaning nito habang inaalagaan ang wika, patuloy itong nabubuhay at lumalago. So and overall, my drawings shows na ang pagmamahal sa wika ay nagsisimula sa kabataan. So, pinapalakas ng education at nakaugat sa kultura at bayan. So, ang kabataan ang magpapatuloy at magpapalago ng wikang Pilipino. So, the second poem is the La Juventud Filipina, or in English, to the Philippine youth. So, this stanza 1, hold high the brow serene. So,
The youth are encouraged to stand proud and confident because they are the hope of the nation. So sinasabi dito na dapat maging proud ang mga kabataan sa sarili nila. Sila ang pag-asa ng bayan. Kaya dapat ipakita nila ang kanilang galing at kabutihan. So the stanza number 2 is "Come now, thou genius grand." So meaning the youth are called to use their intelligence and talents to inspire others and aim for greater goals. So parang sinasabi ni Rizal na gamitin niyo ang talino and ang skills niyo para umangat. Huwag manatili na manatili sa mababa, kundi maghangad ng mas mataas na pangarap. The stanza number 3 is "Calm down with pleasing light," meaning through art and science, the youth can break the that chains that limit their freedom. So education is the key. So sa pamamagitan ng pag-aaral at ng talent, kayang alisin ng kabataan ang mga hadlang sa kanilang kalayaan. So stanza number 4 is the "See how in flaming zone." So this stanza refers to the Spanish colonials bringing their influence and control over the Philippines. So pinapakita dito na ang situations ng bansa noon ay may control ang mga Espanyol. So parang may corona silang ibinibigay, pero kapalit nito ay pagkawala ng tunay na kalayaan. So this stanza number 5 is "Though who now woods arise." So meaning the youth are encouraged to aim high, dream big, and reach for greatness like something divine or heavenly. So inahamon ang kabataan na mangarap ng malaki. Huwag matakot na abutin yung mataas na pangarap, kaya niyo yan. So stanza number 6 is "Thou whose voice divine." So the youth's voice and talents, especially in arts like poetry and the music, can inspire and bring comfort to others. So um ang talent ng kabataan, lalo na ang sining, ay may kapangyarihan na magbigay ng saya, pag-asa at inspiration sa ibang tao. The background, the torch with laurel, the upper left. The torch symbolizes knowledge, enlightenment, and education. The laurel leaves represent honor and achievement. So meaning ang kabataan ay inaasahang maging ilaw ng bayan. Sila ang magdadala ng kaalaman at karangalan sa bansa. So the Philippine flag with laurel with the upper right. The flag stands for patriotism and love for the Philippines, while the laurel again symbolizes victory and excellence. So ang talino and ang talento ng kabataan ay dapat gamitin para sa bayan, hindi lang para sa sarili. So the current and old buildings. So the structures all look Spanish era. Current and surrounding buildings represent the Philippines during colonials. So the history connection is this relates to Spain and the time when Jose Rizal wrote the poem. So pinapakita ni dito na ang sitwasyon ng bansa noon, like may impluwensya ng mga dayuhan at may limitation ang kalayaan. So then the next is the cross on the top of the crunch. The across represent religious Spanish influence, especially Christianity during colonial times. So sumisimbolo ito na ang malaking effect sa relihiyon at pananakop sa
kultura ng Pilipinas. So, the green spaces, courtyard, the grass, and open space symbolize hope, growth, and better future. So, sa kabila ng colonial na situation, may pag-asa pa rin na umunlad uunlad ang bansa sa tulong ng mga kabataan. So, the overall my drawings shows that past situation of the Philippines under colonizations, while the symbols torch, laurel, youth team represent hope for change through education and talent. So the last poem na pinili ko is Mi Ultimo Adios, or My Last Farewell. So sa stanza number 1, farewell dear fatherland. So Rizal says goodbye to the Philippines and offers his life for the country. So parang sinasabi niya na mahal kong bayan, binibigay ko ang buhay ko sa iyo kahit walang kapalit. Kumbaga, willing siyang mag-sacrifice dahil mahal niya ang Pilipinas. So, sa stanza number 2, on the field of battle. So, many Filipino have already died for the country, whether in war or execution. So, sinasabi niya na hindi siya nag-iisa, or marami nang nagbuwis ng buhay para sa bayan. So, kahit saan man mamatay, laban or di ang bitayan, pareho lang ang halaga basta para sa bansa. So, stanza number 3 is I die just when I see the dawn break. So, meaning his death is like the coming of dawn after darkness. So, kahit mamatay siya, naniniwala siya na may darating na bagong umaga, or isang simbolo ng pag-asa at kalayaan. So, yung dugo niya ay parang nagbibigay liwanag sa bayan. So, the next is the stanza number 4. My dreams when life first opened to me. So, meaning, he shares his dreams for the Philippines to be free from suffering. So, pangarap niya noon pa man na makita ang Philippines, or ang Pilipinas na masaya, walang problema at malaya. So, isang bansa na walang sakit at paghihirap. So, sa stanza number 5 is no blush on thy brow, no tears in thine eye. So, meaning, he wishes the country to have no shame, no suffering, and no tears. So, gusto niya na dumating ang panahon na ang Pilipinas ay wala ng iyak at kahihiyan. Isang mapayapa at masayang bansa. So, the overall, so, ang pagmamahal daw sa bayan ay nangangailangan ng ang sacrifice, pero may kapalit itong pag-asa at kalayaan. Is the background. So, Crunch or Fort Center represent places like executions grounds during Spanish times. So, symbol of oppressions and Rizal final moments. The next is the torches, symbolize light, truth, and sacrifice. So, kahit madilim ang panahon, may liwanag pa rin na dala ng kabayanihan. So, the next is the laurel leaves. So, represent honor, victory, and heroism. So, pinapakita na kahit namatay na si Rizal, nagtagumpay ang kanyang layunin. So, the last is the flags, symbolize patriotism and love for the country. So, reinforces Rizal's deep love for the Philippines.